tayo hanggang dun sa dulo. Okay pa ba tayo? Ang mga pasigyan nyo, talagang grabe po ang mga panahon ngayon. Talagang nakakatuwa. Pwede tayo maging proud sa ating lungsod. Kasi yung mga ginawa pong pagbabago, sa totoo, alam nyo, hindi naman mayor lang ang gumawa yan. Kung hindi sumusuporta ang mamamayan, wala po. Hindi kaya ng mayor to. Hindi kaya ng mayor mag-isa to. Pero kung saan yung puwersa po tayo, gaya ng ginawa natin mula 2019, kahit yung imposible, magagawa po natin. Kaya medyo nakakalungkot lang po minsan yung ilan. At sa totoo, ilan na lang naman po sila. Yung mga tumututol, yung mga kumukontra sa pagbabago. Noong 2019, siguro pwede na sabihin na medyo marami pa sila noong 2019. 2022, nandyan pa rin. 2025, may iilan pa rin. Kumukonti na sila ng kumukonti, pero may iilan pa rin na para bang gusto nila tayo umatras. Nakikita nyo naman yung style ng politika. Parehong-pareho dun sa mga lumang style. Nakikita nyo naman po, di ba, kung ano yung mga ginagawa, ano yung kilusan, ano yung mga sinasabi, kung paano manira. Alam, nakita nyo na po, lumang style, pati yung pamimigay ng Pulyetos sa Joaquin. Noong isang gabi, may naabutan kami, naninigay ng pulyetos. Sa pulyetos, walang plataforma, puro paninira lang sa kasalukuyang administrasyon. Kung wala pang dumating dito, hindi ko alam kung may gano'n na po dito. Pero kung wala pa, siguradong makakarating din po dito yung mga pulyetos nila. Yung mga black propaganda, yung mga sa social media, kung paano gumastos. Ikita naman po natin yun. At nakita rin po natin na lumang-lumang style na. Kung yung ginagawa ng trapo, ng traditional politician, ganun pa rin. Gusto nila tayong bumalik sa lumang kalakaran. Bakit po kaya? Siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Kung hindi man sila yung opisyalis na nakaupo, sila yung mga nakadikit sa mga opisyalis na nakaupo. Sila yung mga kontratista na napapaboran, na hindi na dumadaan sa totoong bidding, basta binibigay na lang sa kanila yung kontrata. Hati-hati po sila, 100 billion. Hindi natin alam kung pagkano na lang napupunta sa mga proyekto. Marami na pong kontraktor na sa ganyan kalakaran yumaman. Gusto nila bumalik tayo, pabalik dun sa lumang kalakaran. Pero alam nyo, sa pag-iikot namin sa Pasig, nakita namin na Pasigenyo ayaw bumalik dun sa lumang kalakaran. Kaya nagdiretso po tayo. Ano yung mga programa ngayon na nakinabang sa ating pagyaman ng ating lungsod? Siguro nabanggit na yung mga programa natin para sa mga senior natin. Nabanggit na naman? Ha? Hindi. Pagka nyo nakaupo dyan, wala kayong sinabi tungkol sa senior natin. Ito sa mga senior po natin, para alam ninyo, ang budget po natin for 2025 sa ating OSCA, Office of Senior Citizen Affairs, nasa 477 million pesos. 80,000 po ang ating mga senior ngayon sa buong Pasig. 80 mil na halos. Actually, 79,200 to be exact. Pero ito, tanong ko sa inyo, bago po si Mayor Vico ba, lahat ng senior natin nakakatanggap ng benepisyo? Kasi bago umupo si Vico, diba, bago umupo si Mayor Vico, dati kung malapit ka sa kusina, meron ka. Pagkakampi ka, okay ka. Pagkupo ni Mayor Vico, sabi niya, bawal yan. Yun yung sinasabi ni Councilor Angelo na prinsipyo ng pagkapantay-pantay. Na dito, pagkatapos po ng eleksyon, sa ating, under the leadership ni Mayor Vico, pagkatapos po ng eleksyon, tapos na po ang politika. Ang Pasigenyo, kahit anong kulay mo ng eleksyon, kahit na sino yung kakampi mo, naging kalabang ka man, ang pangako lang po namin, ipagsisitihan namin kayo ng tapat at ng buong puso. Okay? Naniniwala po tayo na ang kabataang Pasigenyo, ang ating mga kasama ay matatalino. Hindi po tayo magpapadala sa fake news, sa mga taong maraming sinasabi na walang resibo, at ayaw din po natin sa mga tao na naninira, at ayaw din po natin sa mga tao na bastos. Kaya po importante po itong mga batas na ito. At sa ating po lahat, pwede po ba kayong kwentuhan habang hinihintay po natin ang ating Vice Mayor at ang ating Mayor? Konting kwento lang po.
Noong 2019, nung nangangampanya po kami, lalong-lalo na po dito sa atin sa Pinagbuhatan, hindi ko po makakalimutan dahil sa tagal ko na pong nangangampanya, isang beses lang po ako nasigawan at pinagbaksakan ng gate. Hindi naman po ako personal, yung kasama po namin. Isang HOA president po yun na nung naglalakad kami, nagulat po kaming lahat, bigla akong binuksan yung gate, sinara, nagdadabag ho, pinapaalis ho kami. At sinabihan ho kami, sinabi ko na, umalis kayo dito. Ang dami yung sinabi. 2019 po yun. Kung tatanungin niyo po kung sino, bumulong po sa inyo mga. 2019 po yan. Pinagbabawalan po kami na mga panya sa Pinagbuhatan. Pero kahit na pinagbawalan kami, pinagsaraduhan kami ng gate, ang pinakamaganda po doon, tinulungan at sinuportahan. Ako naman po, kung papalarin bilang konsihal, ang gusto kong tutukan dyan, number 1 po, ang malnutrition. Bakit to? Ang malnutrition po ay handa po dyan, tayo dyan, para po ipaglaban ng health na kabataan. Bakit to? Para rin sila pagpasok sa eskwelahan. Kasi po, simula po sila pupunan, hanggang 5 years old, 80% po ng utak po ng ating kabataan ay nabubuo. Hindi po ito pwedeng palagpasin kasi irreversible po ito. Kung ang utak mo 7 years old ka, 60% lang, hindi na po mababago yun. Kaya dapat po simulan po natin sa baby pa lang hanggang 1,000 days. Kaya yung magandang proyekto natin against malnutrition. Siyempre pangalawa ko po, alam niyo ba yung teenage pregnancy? Dumadami po ang bilang habang bumababa ang edad. Buong Pilipinas po ito naging problema. Siyempre, pangatlo natin, lahat naman kayo may Facebook, ano? Nakikita niyo sa mga problema sa mga eskwelahan. Yung nakikita sa Facebook, school problems. Kailangan po natin dyan ng mga psychologists at mga psychiatrists po. Kasi po, yung sa Facebook po, konti lang po yung nakikita natin. Mas marami pa tayo hindi nakikita. Kaya dapat po natin i-address po yan at gawin mo na paraan. Yung yung proyekto pwede gawin at gawin batas o ano isang konsihal. Meron din po akong task ni Mayor dito nung kami po yung nagkausap. Alam niyo po, sabihin, ano? Kasi sino po bang gusto magkaroon ng trabaho dito? Taas mo ang kamay. Okay, senior na. Alam niyo po, ano? Meron po tayong mga gagawin programa sa mga senior citizen. Kahit senior citizen na po kayo, meron po kayo makukuha trabaho, meron po tayong gagawin. Alam niyo po, ang city government, alam niyo po dito sa mga karatig lugar po natin dito, yung mga negosyo po dito, yung mga McDo, Jollibee, di ba? Alam niyo po, pag tinanong po yung mga empleyado po nila, mga taga-saan, sasabihin po nila, mga taga-Kaita, taga-Marikina, diba, taga-Quezon City. Pero yung gagawin po natin, pag tayo po inaupo, ipaprioritize po na mabigyan po ng trabaho yung mga senior citizen. Di ba? Okay ba sa mga senior yun? Di ba, alam niyo po, sa ibang bansa, sa Singapore, sa Amerika, sa Japan, Korea, di ba marami po mga senior citizen po doon, nasa fast food chain pa. Di ba? So, ganun din po yung ating gagawin. Pag tayo po yun po, gagawa po tayo ng incentive program para maingganyo po natin yung mga negosyante po natin dito na magbigay po ng trabaho na mali 90% ng mga Pasigueño ay puro mga empleyado po natin sa mga establishment po natin dito. Di ba? Okay po ba sa atin yun? Di ba? Para mapababa po natin yung underemployed po natin dito sa ating lungsod para ma-prioritize na kesa kumuha po sila ng mga empleyado sa labas po ng ating syudad ay puro Pasigueño. Di ba? Nung naging building official ako, ang dami kong natulungan ng mga urban poor na magkaroon ng kuryente doon sa nakatiring sa property ng gobyerno. Pero, nung nanalo na ako ng 2022 bilang isang konsyal, marami pa rin lumalapit sa akin na humihingi ng tulong magkaroon ng kuryente doon sa hindi pag-aari nila yung lupa sa private property. So, ginawa ng inyong lingkod, gumawa po ako ng batas para matulungan naman yung mga nasa urban poor communities na 2-story lang ang bahay. So, ngayon po, dati, pag nag-apply ka ng kuryente, hinahanapan ka ng proof of ownership, building permit, occupancy permit, na wala ka namang maibibigay. Dahil hindi mo nga pag-aari yung property.
Ngayon po, ginawa ko, inalis ko na po lahat yan. Pinadali po natin yung pag-a-apply. Ano na lang ang kailangan ngayon? Kailangan member ka ng Homeowners Association na nasa urban poor communities. Certificate na lang ang kailangan. Pinadali na natin. Kasi, guys, namin ipakita sa inyo ng Giling ng Pasig kung paano kami nagmamalasakit sa mga Pasigueño at kung gaano namin kamahal ang mga Pasigueño. Gusto natin na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang unang-unang budget na pinasa namin ni Consi Maro, ni Consi Buboy at ako ay 13 billion pesos. Wow! So, ibig sabihin, simula nung umupo si Mayor noong 2019, kada taon, tumataas ng 1 bilyong piso ang ating budget. 2023, ang pinasa naming budget ay 15 billion pesos. Tumaas ng 2 bilyon. 2024, ang pinasa naming budget ay 17 billion pesos. Tumaas na naman ho ng 2 bilyon. 2025, sa pamumuno po ng ating chairperson ng Appropriation, Ways and Means, tayo po ay on time na nakapagpasa ng budget para sa 2025. October pa lang ho ng 2024, pasado na ho ang budget natin sa 2025 sa kasalukuyang taon. Meron kayong idea kung ilan ang tinaas ng budget natin? Alam ko, sinabi ko na yung total, pero meron kayong idea? 5 billion! Sa loob ng isang taon, dahil binigyan natin ng matibay na kakampi si Congressman Roman Romulo at si Mayor Vico na titindig para sa good governance, sa loob ng isang taon napakita natin sa tiwala at suporta ng lahat na wala ng korupsyon. Hindi perfecto, pero nilalabanan ang korupsyon sa lungsod Pasig. Sa loob ng isang taon, tumaas ng 5 bilyong piso ang budget ng ating lungsod.